Good day everyone, I'm Tim Segura from BYD Manila Bay. So today gagawa tayo ng full in-depth review nitong 2025 BYD Tang Super DMI. So let's go! What's in front of you is the all-new BYD Tang DMI. May nauna ng Tang na lumabas dito sa atin sa Pilipinas pero yun yung full electric version. BYD Tang is one of the most successful models ng BYD sa China. At ngayon, dinala nila dito ang Tang DMI, yung plug-in hybrid variant na perfect for long drives pero matipid sa city driving. Yung SRP nito is 2,098,000 pesos and available din to in 3 different colors. Meron tayong silver sand black, pearl white, and itong i-review natin is the Moonstone Gray. Yung itsura nitong Moonstone Gray is nasa sporty side and yung black and yung pearl white naman is nasa executive side. Ito pala yung susi ng BYD Tang natin. So ito yung lock, unlock, yung sa tailgate, and itong button na to, yung bilog. Pag pinindot mo to, pwede mong start yung sasakyan via remote key. So may remote engine start siya. So pindutin natin yan mga 5 seconds. Ayan. Then kapag umilaw na yan, naka-start na yan. So kung mapapansin nyo, wala kayong maririnig kasi nga naka full electric mode tayo ngayon. Tapos, meron siyang kasamang dalawang remote key and isang NFC card. So galing nga tayo sa remote engine start, so nakalock pa rin siya. Ayan. So maraming ways para ma-open natin yung doors. Meron tayong unlock sa remote, unlock dito, basta yung susi, malapit lang sa'yo. Pwede mo rin siyang i-lock dyan sa button na yan. Tapos, meron pa tayong BYD app. Yung BYD app naman na yon, kapag na-download mo na siya and connected na siya dito sa sasakyan, kahit nasa abroad ka, pwede mo ma-check yung status ng sasakyan, pwede mo siyang i-lock, unlock, open yung windows, ayan. So, isang way din yon para ma-lock and unlock natin yung cars and itong NFC card. So, halimbawa, wala itong dalawang susi, meron tayong slot ng NFC dito, i-tap mo lang siya, ayan, nag-unlock na siya, ayan. So, para mag-lock siya, itatap mo lang ulit dun yung NFC card. So, pasok na tayo. Ayan. So, since galing tayo sa remote engine start, ang purpose lang talaga nun is palamigin niya yung cabin. So, para mag fully function siya, tapakan mo lang yung brakes and ayan, pwede na siyang umandar or tumakbo. So, i-check natin yung interior and exterior nito and pati na rin yung engine niya. So, bago yon, open muna natin yung windows. So, lahat naman ng windows niya is one touch, up and down. Tapos, check na rin natin yung lights niya. Open natin yung lights, fog lights, and yung hazard. Ayan. So, open na rin natin yung engine bay niya. So, para ma-open natin yung engine bay niya, ayan, hilahin lang natin yung pang-open niya dito twice. Ayan. Kasi, di ba, sa mga sasakyan natin, kailangan lang natin hilahin ng once pero may lock pa siya doon. Ito wala na. So twice mo lang siyang hihilahin. So i-check na natin yung exterior and engine niya. So since sinila na natin siya twice, iaangat lang natin to. Ayan, and meron tayong hydraulics doon. So wala tayong makikita dito sa Tang kasi covered talaga yung engine natin. Yung engine niya is a 1.5 liter turbo high efficiency generator. And mated siya sa electric motor natin. And yung horsepower niya is 271 horsepower and 315 Newton meters of torque. 0 to 100 niya is 7.5 seconds and top speed niya is 200 kilometers per hour. Battery capacity is 21.5 kilowatts and yung fuel tank capacity niya is 53 liters. And it can travel 110 kilometers in one full charge and 1,160 kilometers in one full tank. BYD calls their design language the Dragon Face. And the Tang DMI shows exactly why. May sleek LED headlights na may sharp daytime running lights, giving it that modern high-tech look. Hindi din siya mukhang Chinese budget SUV. Yung grille niya is dragon scale design. And dyan din located yung front-facing camera natin and yung radar niya para sa adaptive cruise control natin. Meron din siyang large air vents na nagbibigay ng muscular stance. Dito naman sa windshield natin, located yung camera natin for adaptive cruise control and lane keeping assist. So equip na rin to ng ADAS. Naka 20 inches na blacked out alloy wheels tayo and yung tire size niya is 255 by 50 R20. Naka McPherson strut tayo na suspension dito sa harap and ventilated discs with ABS. Dito naman sa side, makikita mo yung clean character lines, hindi sobrang dami ng body creases pero enough para magmukhang elegant. Meron na din tong panoramic sunroof. Naka body color na shark fin type antenna and yung roof rail natin is blacked out na din. Body color
na side mirror na may lock and unlock function via NFC card and integrated na rin yung side turn signals. Sa baba naman ng side mirror, located yung camera natin for the 360 and paddle lamp. Blacked out na rin yung parang side sill garnish natin dito. Naka-solid disc tayo dito sa likod and multi-link suspension. Sa likod, ang ganda pa rin ng dating. Yung full width LED taillight na nakakonekta across the tailgate gives it a modern look. Sequential din yung rear side turn signals natin dito sa Tang DMI. Meron tayong rear spoiler and integrated na yung third brake lamp natin. Napakalinis din ng design niya kasi meron dyang hidden na rear wiper. Dito naman sa baba meron tayong reflector both sides and 4 na rear parking sensors. Sa gitna dito located yung rear fog lights natin and rear view camera. Para ma-open natin yung tailgate, pindutin lang natin tong button dito. Ayan, and naka-automatic na power tailgate tayo. Tapos 7-seater tong Tang DMI natin. And ito, andito yung tools natin. Meron tayong early warning device, 2 tow hook, tapos yung tire inflator natin. Tapos, ayan, dito meron tayong cup holder. Ayan, magkabila yan, and yung seat natin. So ito, naka-fold yung third row natin. Kapag ka nakaangat siya, ito siya. Ayan, ganito siya. So ayan siya. So ito yung space natin sa likod kapag ka nakaangat yung third row natin, and kapag ka naka-fold naman, fold slot naman yung sa third row natin. Ayan. Tapos meron din tayong lagayan dito ng tonneau cover. Ayan, so may tonneau cover din nakasama to. Tapos meron pa tayong lights dito sa may tailgate niya para pagka inopen natin yung tailgate ay maliwanag naman. Tapos ito yung pang close niya. Ito naman yung para diretso lock siya. So ngayon i-close lang natin siya. Ayan. Tapos ang ganda nung pagka-finish nung logo natin dito. Talagang match siya. Ayan, ang ganda nung combination nung color nitong moonstone gray natin. Tapos ito yung fuel tank niya. Ayan. So para ma-open tong fuel tank niya, kailangan naka-off talaga yung engine natin kapag magpapagas tayo. So dito naman tayo sa second row seat niya. So dito sa second row, ang ganda talaga ng interior color nitong tank kasi black and gray interior siya. So ito, naka-leather tayo dito sa second row niya, soft padded leather dito, piano black, tapos may ambient lighting tayo, and speakers dito, and meron din dito. Tapos ito yung pang-open ng doors, and storage pa dito. Ayan. Tapos yung seats natin, ayan, leather din yan, napakalambot and parang sobrang komportable niyang upuan. Tapos may step seal garnish tayo dito na BYD. Ayan. Pasok tayo. Ayan. So I am 5'10" in height and sobrang luwag ko pa rin dito sa second row. Ayan. Tapos meron tayong pockets dito. Center armrest, syempre, merong cup holders, and ito, ayan, may pocket pa dito. And napaka-premium nung feel nito kasi naka-alcantara siya. Tapos, ayun yung ambient lights natin. Ayan. Tapos, ito, meron pa tayong ganito dito sa second row. So, nafo-fold pala to, 60-40 split siya. Tapos, meron tayong dalawang aircon vent dito. May open and close. Tapos, ito, USB na Type A and Type C. So, dalawa siya. Ayan. Tapos, wala tayong tunnel. Kasi nga, full electric tayo and naka front wheel drive din naman to. Tapos, meron tayong napakalaking ayan, panoramic roof. Ayan, may sunroof tayo. Tapos, ito, lights. So, tap na lang yan. Yung kabila rin, itatap na lang yan. Tapos, ayan. Punta naman tayo dun sa front seats natin. Ayan. So, dito tayo sa driver side. So, pag open natin ng doors, same lang naman siya with the second row. So, leather pa din, soft padded, may stitching pa tayo dito. Ambient lighting. Ito, child lock to ng passenger doors. Ito. So, ito yung sa left, ito yung sa right na child lock. All windows niya, automatic, one touch up and down. Ayan. Tapos, door lock, unlock, tapos window, side mirror controls natin. So, ito yung power folding na side mirrors natin. Ayan. Tapos, ito pang adjust and ito rin. So, dito meron pa rin tayong step seal garnish dito. Naka-cover pa siya. Tapos, naka-power seats tayo. Ayan. Naka-power seats tayo. Ang napansin ko dito kanina,
nung in-start ko siya, parang naka-memory seat siya eh. So, nag-adjust siya ng kusa. Ayan. Tapos, nalimutan ko pa lang i-mention, meron tayong speakers dito, storage. Ito, pang open ang trunk. Ito naman dun sa gas natin. So, hindi siya gagana hanggat hindi mo pinapatay yung engine natin. Tapos, meron pa tayong tweeters dito. And ayan, branded yung speakers natin. So, tara, pasok tayo sa loob. Ayan. So, patayin natin yung hazard. And yung lights natin. Tapos, parinig ko pala sa inyo muna yung horn natin. So itong BYD na to, itong Tang DMI natin or yung hybrid na Tang natin, hindi na delay yung busina nito na yung iba na delay daw yung busina like dun sa Sea Lion, Seal 5, ayun. Pero ito wala na. Ayan, so okay siya. Ayan, okay na yung busina nito and ang lakas niya din. So dito sa left side, ito yung aircon vent natin. Ayan, so ito yung pang open and close. Ayan, so naka-piano block din yan hanggang doon sa kabilang side. Tapos ito yung steering wheel natin, sobrang lambot na itong steering wheel natin. Ayan. Mas magaan pa siyang i-drive sa sedan talaga pagka na-try nyo. So guys, in-encourage ko pala kayo mag-test drive sa amin dito sa BYD Manila Bay. Available tong unit na to for test drive. So dito muna tayo sa left side ng steering wheel natin. Ito yung light controls natin. Tapos ito yung 360 na camera natin. Ayan. Ito yung para makita mo yung ilalim, pwede yan. Tapos ito parking sensors. Ito naman is yung 3D. Ayan siya. Tapos ito yung front view, rear, left side, right side. Tapos yung wide ng front, wide ng rear, and both sides. Meron siya dyan. Ayan. Tapos ito pa yung itong button na to dati rotating touchscreen to. So dito kasi sa Tang DMI hindi na siya naka-rotating touchscreen. So pag pinindot mo to, ayan, so ito yung sa Wi-Fi. Pero pwede mo naman siyang iset, kung di ako nagkakamali, i-long press lang natin. Ayan. So mamimili ka ng button kung ano yung magiging function nitong asterisk na to. So pwedeng sa Wi-Fi, sa pause, play, switch media, source, and so, yan na lang yung pwede mong gawin dito. Pero dati kasi rotating touchscreen yan. So, sa baba niya is yung ating adaptive na cruise control and intelligent cruise control. So, ito yung pang on and off niya. Ito yung pang set. And pag may nasa cruising speed ka na gusto mo, ito naman yung pang resume kapag na-cancel yung cruise control mo. Tapos, ito naman yung intelligent cruise control niya. Ito yung lane keeping assist natin. So, siya mismo yung magna-navigate or liliko basta may nadedetect siyang lines sa kalsada. Tapos ito naman yung distance natin or yung interval. So ito kapag gusto mo na medyo malayo yung pagsunod mo dun sa kabilang sasakyan, and ito naman kung medyo malapit yung gusto mo pagsunod. Parang yung example niyan is kunwari 1 car, 2 cars or 3 cars away yung gusto mong pagsunod sa kanya. So pwede mo rin siyang iset dito. Ito yung horn natin, meron tayong BYD logo, and ang ganda ng steering wheel niya, sakto lang naman yung yung kapal niya. Tapos may bolsters pa tayo dito, and ito naka piano block tayo. Tapos may stitching tayo dito sa loob. Ayan. So dito naman sa right side, ito naman yung sa hands-free telephone. Ito ni sa voice command. Itong button na to para dito sa multi-information display natin. Mamaya isa-isahin natin yan. Tapos ito yung modes for the radio, Bluetooth, AM, FM. Ayan, ito siya. So ito, next track, previews, and ito naman yung volume natin. So ayun. Tapos, dito sa right side is yung ating wiper controls natin. So sa front and back, tapos may sprinkler din tayo dyan. Tapos syempre, dito naman tayo sa multi-information display natin. So para ma-navigate natin yan, kailangan mo lang pindutin tong button na to. Ito yung menu niya, and back. Tapos ito yung pang-select, pang-scroll natin up and down, and left and right. So ito, pindutin lang natin tong button na to. Check natin. Isa pa. So ito, sa information or yung letter I. So dyan sa I kasi, lahat ng information naman na kailangan mo, dyan mo siya makikita. Ayan. For example, ayan yung consumption natin. Tapos ito, mga consumption lang yan. Ito yung tire pressure monitoring natin. Liter per kilometer. Ito yung ayan, yung 92% natin, meron pa tayong
Yan, pwede natin siya ilagay dyan. Yung 92% natin, pwede pa tayo 99 kilometers and 268 na range ng gasoline natin. So, ayan. Tapos, fuel consumption, and driving time, average speed, and external charging capacity. Ito yung sa V2L, kung di ako nagkakamali. Yung V2L pala, yung function nun is, siya yung magiging source natin ng power. Halimbawa, brownout, may kasama tong V2L na parang extension, isasaksak mo lang siya dun sa charger niya. Then, pwede ka na magsaksak ng appliances. Tapos, personally, ito naman yung pinakagusto ko kapag nagdadrive ako ng BYD na DMI or yung plug-in hybrid natin. Kasi dito, nakikita ko kung nagcha-charge siya, nakikita ko pag nag-on yung engine natin, pupunta sa electric motor and then to battery. Minsan naman, nagsasabayan dalawa, papunta dun sa wheels natin. So, ako dito ko siya nilalagay para nakikita ko kung ano yung, kung nag-on ba engine natin or kung ano yung nangyayari sa kanya. Tapos, ayan, tapos na tayo dito sa information. Basta lahat ng data nandito sa information. Scroll natin siya sa right. So, ito yung speed limit natin. Halimbawa, sinet mo siya ng 80, hindi na siya lalagpas ng 80 kahit anong gawing tapak mo. Tapos, ito naman yung home. Pwede mong palit-palitan yung instrumentation niya. Ayan siya. Tapos, ito yung isa, medyo bilog. Ayan. For me, parang mas gusto ko itong isa. Ayan. Next. Ayan, ito yung sa aircon natin. So, temperature, pwede mo rin kontrolin dito. Tapos, pati fan speed. Ayan. Pwede mo kontrolin yung fan speed natin. Tapos, ito naman kung may warning. So, vehicle in good condition naman. Ito, timer. Gagana lang to kapag ka naka full stop ka and naka sports mode. Tapos, ito na ulit siya. Ayan, yung information. So, lagay natin siya dito kasi ito yung paborito ko. Tapos dito sa left side, ito naman yung parang RPM natin sa mga combustion engine. So, itong number na to, pag to nag-negative, meaning nag-charge siya, kapag ka naka-positive yan, parang nagdi-discharge siya kasi nga umaandar ka na. Clock natin, seatbelt reminder, ito yung battery percentage natin, ito yung sa gas, ito yung mode natin, kung naka-HEV mode tayo or EV mode, gear natin, ito yung driving modes natin, compass, outside temperature, ito naman yung sa DiPilot natin or sa ADAS natin, high beam natin, ito rin yung sa adaptive cruise natin, speed, syempre, andito yan. Tapos, and yung odometer natin, yung total odo. Para ma-change natin to, pindutin lang natin tong button dito sa may light controls nya. Ayan, makita natin yung trip A, trip B, ayan, and ito naman yung trip HEV. Itong trip HEV, ito yung tinakbo niya na naka-on yung gasoline engine natin. Tapos isa pang pindot. Ito naman yung trip EV, ito naman yung tinakbo niya na naka-full electric tayo. So ayan siya, and yung total odo natin. Ayan. Tapos ito naman yung 15.6 inches na wireless Apple CarPlay na Android Auto na touchscreen natin. So i-home muna natin siya. So ito yung home niyan. Ayan. Tapos meron tayong camera. Radio pala to. Sorry. Ayan. So meron tayong radio, music. So dito pwede kang mag-Bluetooth sa local. And pwede kang mag-save dito. Kasi malaki rin yung memory nito. 128 gig din ata if I'm not mistaken. Tapos meron tayong slot ng SD card. Mamaya ituturo ko. And USB. Kasi ito video. Pwede ka rin mag-store ng videos dito and audio. Ayan. So sa settings siya bumunta. Tapos, ito naman, so yung sa Bluetooth natin, and yung tire pressure natin, ayan, yung mga widget natin. Tapos, ito yung themes, pwede mo siyang baguhin. BYD Store, ito naman, ayan, yung pinaka-menu natin. So, dito sa menu natin, vehicle image, ito yung ano natin, yung 360 camera, BYD Assistant, Smart Charging, ayan, BYD Store themes. Ito yung mga widget na pwede mong i-dagdag doon. So, Zoom, Spotify, albums, yan, data monitor, arcade, yan, CarPlay, Android Auto, yan, disable auto start, yan. So, yan, may YouTube din tayo na app dito. So, by the way guys, mag-subscribe pala kayo sa YouTube ko Tapos, ito, pag hinom natin yan na yun, dito sa baba, yung ano natin, yung temperature natin. So, ayan, naka-dual zone tayo dito. Ayan, buksan natin. So, ito, naka-dual zone tayo yan. Ayan, so ito, pag pinut mo yung sync, ayan, so pwedeng mainit sa akin, mas malamig dito sa kabila. Ayan.
Pero pwede rin namang sabay sila. So, kung ano yung sa driver side, gagayahin nung sa passenger natin. So, ito yung defogger natin. Ito yung different zones natin. Auto. Ito naman yung para sa aircon, para lumamig siya. So, hindi ko lang muna ino-on kasi magtutulo tayo sa baba. Ito yung fan only ata to. So, ito yung recirculate natin. Tapos, ito yung front defogger. Ito naman defogger din. Para sa side mirror din ata. Meron tong defogger side mirror. So, ito yung max AC natin. Seats, syempre, meron tayong heated and ventilated seats. So, sa front yan. And ito, heated steering wheel. Meron din tayo. Ayan. So, ang ganda rin talaga nung features nitong tang natin. Tapos, balik tayo dito. Ito naman yung fan speed natin. Ayan. By the way, yung fan speed pala, pwede mo yung kontrolin ng 3 fingers. So, ito, sample. Kahit nasa wag lang sa camera. So, gagana siya. So, ito, pag 3 fingers natin, yung fan speed yan. Ayan, kung mapapansin nyo, lumakas yung fan natin. Tapos, ito, temperature. Ayan, up and down naman siya. So, inaanulit natin. Tapos, ito yung sa seats para mabilis na shortcut. Ayan. Tapos, ito, meron din tayong split screen. Ayan. So, pwedeng mag-Spotify ka dito, mag-browser ka dyan. Tapos, ito, ayan. So, ito yung menu. Ay, ayun. So, ayan yung menu natin. So, ito yung mga applications na pwede. So, by the way, wireless pa Apple CarPlay and Android Auto din pala to. So, ang function naman itong dalawang to, kung ano yung nasa phone mo, magre-reflect siya dito, pero hindi lahat. Ang makukuha lang niya is yung mga Google Maps natin, Waze, Spotify, YouTube Music, yan. So, yun yung mga pwede mong mapagaan sa kanya. And pwede ka rin mag-call ng hands-free. So, i-voice command mo lang. Dito sa settings, medyo mahaba to. So, balikan natin yan mamaya. Dito muna tayo sa headliner niya. So, yung headliner natin is black. Tapos, meron tayong vanity mirror dito with light. Same with the passenger. Yan. Ayan. Tapos, may mga lagayan tayo ng cards dito. Pareho naman yan. Tapos, night and day na rear view mirror. May lagayan tayo ng shades dito or sunglasses. Tapos, ito, pang close ng sunshade natin. Ayan. Pag pindot mo, stop ulit siya. Tapos, pwede rin yan ng voice command. Hi, BYD. I'm listening. Open sunroof. Okay. Ayan, guys. Hindi ko siya pinindot. Open passenger side window. Okay. Ayan, in-open niya. Open all windows. No problem. Ayan, so hindi ko siya pinipindot. Close all windows. Okay. Ayan. So, ito guys, ayan siya. Ayan. So, ayan, nag-open yung radio natin. Cancel. Okay, bye. Ayan, nagbabay na siya. So, ayan guys, pwede mo siyang buksan via voice command and napakabilis din mag-react nung voice command natin dito. Hi, BYD. You can tell me. Close sunroof. Copy that. Ayan. So, ayan siya. Tapos, yung lights natin dito, tap na lang din yan. Ayan. Tapos, ito naman yung pang-open ng sunroof natin. Tapos, dito sa right side niya, ayan, yung ambient lighting natin, hanggang dito yan. Tapos, naka-piano black tayo. And pati doon may ambient lighting sa passenger side. Tapos meron tayong quarter panel na window and medyo maliit lang siya. Pero maganda pa rin yan kasi added visibility siya. Tapos sa settings naman tayo. Sige, ito. Ayan. So ito yung settings natin. So ambient light. So pwede mo siyang palitan. Ayun o. Papalitan siya. Gawin natin red. Ayan. So napapalitan siya. Yung brightness pwede mo ring i-adjust. Ayan. Tapos, ito yung pang-adjust. Kung rear lang ba, pwede magkaiba ng kulay yung front and rear. Tapos, dynamic colors. Ito yung nag-iiba-iba. Ito, ambient rhythm. Ayan. So, sasabay siya dun sa music. Exterior lights natin. Daytime running light. So, ayan, kung makikita nyo siya dun. Tingnan natin. Ayan, pwede ko siyang patayin. Ayan, pinatay ko siya. Tapos, pag in-on natin, ayan. Ayan yung daytime running light natin. Tapos headlight height, pwede mong adjust yung height ng headlight natin. Intelligent high beam control, so ayan, pagka naka-on yan, siya na yung kusang mag-high beam pag na-detect niya na madilim and wala kang kasalubong. Courtesy light,
ito, meron tayong courtesy light. Headlights after exit, ito yung pagka nilock mo na siya or in-unlock mo na siya. 10 seconds, mabubukas na siya or mamamatay after 10 seconds yung ilaw natin. Tapos dito naman tayo sa locks. And ito yung sa windows natin, doors, open tailgate height, windows. And ito yung mga function sa remote. And so self-explanatory naman na siya. So pwede nyo siyang basahin. Tapos lock, ayan, remote unlock all doors pagka in-start natin siya or nilock talaga natin siya sa susi. Auto lock while driving, syempre magandang function din yan. Sound, and so ito yung naka-Dyn audio tayo na na speakers. Ayan, makita nyo, ayan siya. Naka-Dyn audio tayo. Ayan, so napakaganda rin tumunog nitong speakers natin. Ayan, ito yung mga volume natin. Notifications, ayan. So vehicle prompt, sound, hindi ko kasi alam kung paano i-preview yung sound nito eh. Pero ayan siya. Tapos screen, center screen brightness, ayan. Lumabo na siya. Ito yung screensaver natin, off, clock 1, clock 2, clock 3, yung digital, and 1. Mode, ito naka-dark mode tayo. Pagka ni-light mode natin yan. Ayun, nag-light mode siya, pati ito. So ganito siya, itsura niya kapag naka-light mode, pareho. Pero mas kita kasi ngayon to sa dark. Ayan, so ito siya kapag naka-dark mode. Tapos adaptive brightness, ayan. Instrument, so ito naman yung brightness dito yan. Ayan, so ayun, dumilim doon. Ayan, adjust natin. And tapos range display mode, dynamic, ito naman SOC indicator or yung state of charge. Pag naka SOC yan, meaning naka 92%. Kapag nag mileage tayo, 99 kilometers. So mas maganda to naka SOC para sa akin. Sa energy, halimbawa ganito. So ganito kasi pa ang difference nung nung save and auto eh. So ito kapag halimbawa naka 92% pa tayo, di ba? Tapos sinet mo siya ng 50%. Ayan. Sinet mo siya ng 50%. Ang gagawin niya, basta nakasave kunwari nakasave. Ang gagawin niya from 92% kapag bumaba na ng 50% yung battery natin and naka HEV mode ka na, mag-on na yung engine natin. So, i-maintain niya na yung 50% charge ng battery. Pero kapag ayan, hindi siya naka-save, kumbaga naka-auto siya, kahit naka-hybrid, naka-HEV mode tayo, kapag yung 92% natin, uubusin niya pa rin yan hanggang 25%. Mag-on lang yung engine natin, depende sa tapak mo. Pagka tinapakan mo siya ng madiin, dun lang mag-on yung engine natin. Pero kapag medyo light lang yung tapak mo, kahit nakaset yan ng mataas, 50%, uubusin niya pa rin yan hanggang dito sa 20%. So kapag sinave mo naman yan, ayan. Tapos yung battery natin, halimbawa 20% na lang, i-charge niya yan hanggang dito sa 70%. So ayun yung difference ng save and sa hindi nakasave. Ayan. Sa ibang models kasi natin like the C-Line 6, C-Line 5, C-Line 5, ayan, naka-auto kasi, auto and save yung options natin dito. Tapos ito naman yung regenerative braking natin. Pag naka-standard, so normal lang yung engine braking natin. Pag naka-high yan, ang lakas niya mag-engine brake. Pero syempre, malakas din siya mag-charge kasi nga, meron tayong regenerative braking. So again, dito, nire-recommend ko sa mga clients ko na bumibili sa akin, kapag naka-long drive ka, go for hybrid mode para hindi agad maubos yung charge ng battery natin. Pero kung city driving lang naman, go for full electric ka na. Huwag ka na mag-hybrid mode, mag-HEV mode. Mag-EV mode ka na kasi sa traffic and sa city driving, mas matipid talaga kapag naka-EV mode lang tayo. Tapos charging and discharge, ito yung immobilizer natin para hindi mahugot yung charger natin. Tapos ito yung V2L, ito yung yung para magiging power bank siya. So yung mayroon pa tayong 5 hours. So pwede ka magsaksak ng mga appliances dito. Smart charging, ito yung parang sa phone lang to eh. So, ito, hindi ko kabisado kung paano to nagwo-work pa. Pero parang sa cellphone lang din yan, yung mga smart charging ng cellphone. So, yun ata parang tinatrack niya kung paano ka mag-charge, kung di ako nagkakamali. Energy consumption, ito, data lang naman to. Vehicle, ayan.
heated and ventilated seats, intelligent assistant, so ito hill descent control, equipped din to ng hill descent control, driving control, steering assist mode, ito guys, sobrang lambot niyan. Pero pag in-sports mode mo siya, medyo titigas siya, and naramdaman ko kaagad yung pagtigas niya, pero sobrang lambot pa din kaysa sa mga sedan ko, kaysa to sa sedan ko. Ayan. Ito naman, napakalambot niya talaga. So sa mga nag-test drive na client ko nito, ang sasakyan nila sedan, pero nakapag-drive sila ng mas malaki pa sa sedan dito. For example, yung Sea Lion, mas magaan pa daw i-drive compared dun sa mga sedan nila. Tapos ito, yung brake assist mode, ito comfort for smooth braking. Tapos ito naman, sport, parang kagat siya agad eh. So yun yung napansin ko sa kanya. Comfort parking natin, ito naman yung traction control natin, ito naman yung auto hold or yung auto brake hold natin. Tapos comfort driving, auto power on, ito naman kapag ka in-unlock mo na siya, then tinapakan mo yung brakes, kusa na mag-on yung sasakyan natin. Hindi mo na kailangan pindutin tong button na to. Ito namang auto power off, ano naman yan? So kahit hindi mo na rin ulit pindutin tong button na to kapag i-off mo na yung sasakyan, kusa na siya mag-off. Pero ako kasi personally, mas gusto ko, pinipindot ko to para alam ko kung naka-on and off talaga siya. Automatic seats natin, so ito yung welcome lighting. So ito yata yung nag-adjust kanina. Nung pagpasok ko kasi medyo nakasagad yung upuan natin sa front, then pag on ko sa kanya, umatras yung upuan natin. Auto fold ng side mirrors, auto wiper, equipped rin naman to nyan. Service, ayan, so yung maintenance interval natin, ayan siya. Isaset yan pagka nagpa-service kayo. Tapos overhaul, ito yung front wiper check. So itong wiper kasi natin guys, hindi mo siya ma-access or hindi mo siya matataas kapag ka nakababa siya. So kailangan mo pindutin to. Then ayan yung wiper natin, hihinto siya dyan. Then tsaka mo siya ma-access. Tapos sa rear ganun din. Check nga natin kung makikita para saan. So ayan, so ganun din sa rear. Ayan siya. So, ma-access mo yung mga wipers natin kapag pinindot mo tong wiper check natin. So, ito, manual. Tapos, ADAS, driving assist. Ito yung intelligent cruise control. Adjust cruise speed by accelerator. Ayan. Tapos, safety assist, emergency lane keeping assist, door open warning. So, ito, kapag magbubukas ka ng, kunwari, pumarada ka sa gilid, tapos may mga dumadaan sa sasakyan sa left side mo, magwa-warning siya. Blind spot detection. So, ayan. Makikita natin yan doon sa side mirrors niya. May color orange na lalabas dyan kapag meron siyang nadidetect na sasakyan na hindi mo kita sa side mirror. Lane departure assist. Ito kapag tumatakbo tayo ng 60 kilometers and above and mag-change lane ka tapos hindi ka nag-signal, so magwa-warning siya. Itong prevention, so parang ibabalik ka niya sa lane mo. So, ayan. Tapos, ito, pag nag-alert siya, pwedeng vibration or sound. Pero, pwede ring both. Ayan. Speed adjustment on curve. So, ayan siya. Ito, dito lang to sa tang DMI natin. So, ito yung kusa siyang magbabawas ng speed kapag na-detect niya na paliko na tayo or paliko yung kalsada. So, ang galing din kasi dito lang siya sa tang DMI nagkaroon. Automatic emergency braking, ito naman yung kusa siyang magbe-brake kapag na-detect niya na mababangga ka na. Rear collision warning, meron tayo. Ayan, so ito kung late, medium, or early detection. So, meron din yan. Rear cross traffic alert, ito naman, sobrang useful nito. Halimbawa, nakapark ka sa gitna ng dalawang sasakyan, tapos kalsada na to. Siyempre, blind spot yon kapag atras ka. Madidetect niya kung may sasakyan na paparating dito sa mga gilid mo. So, magbibigay siya ng warning sa'yo. Tapos, parking assist, and parking sensors, meron tayo. System, ayan, ito naman yung mga connection natin. Bluetooth, Wi-Fi, hotspot. So, ayan, yung mga connected devices natin kapag ano ka na, nag-connect ka ng CarPlay natin dito. Tapos, cellular data, ayan, meron din siya. Tapos, ito yung automatic time sync. 24-hour format. Ayan. So, 12 hours. Units. Ayan. Ito yung tire pressure natin. So, PSI, kilometer per liter, kilowatt, and temperature. And so,
So, dito mo sila i-adjust. So, language, keyboard, ayan, iba-iba. So, yung apps. So, ayan, storage. Ayan, so naka 128 gig na storage capacity nga tayo dito sa Tang DMI natin. So, alam ko halos lahat sila or lahat ng models natin naka 128 gig na storage capacity. Version, ito, dito kung may version update or upgrade, ayan, dito siya makikita. So, ito, usually naman nag-update yan, meron niyang over-the-air update, and pagka magpapa-PMS kayo, pwede rin nyo siyang ipa-update. So, ayan. So, ito siya. Ito yung, basically yan na yung sa infotainment natin. So, lahat, sobrang dami. Lahat ng kailangan mo nandito din talaga sa 15.6 inches na wireless Apple CarPlay and Android Auto na touchscreen natin. Dito naman tayo sa baba niya. Ito, meron tayong stitching dito, silver accents dito, tapos ito yung gray interior niya. Meron tayong dalawang aircon vent dito, tapos ito yung cup holder natin. May dalawang cup holder tayo dyan. Tapos, ito yung shift knob natin. So, para malagay natin siya sa reverse, pindutin mo lang tong unlock button na to. Then, reverse. Ayan. So, dito, meron tayong parking sensors. Meron din tayong distance. So, makikita niya kung gaano ka pa kalayo dun sa aatrasan mo. Tapos, para ma-neutral natin siya, ayan, i-hold mo lang siya doon. Then, drive. Pero pwede ka namang from drive, diretso sa reverse, pinutin mo lang itong unlock. Ayan. So, kailangan lang nakatapa ka sa brakes. Tapos, from reverse, pwede ka naman dumetso na ng drive, wag mo nang idaan sa neutral. And from drive, pwede mo namang idiretso na ng park. So, pinutin mo lang itong park. Ayan. And yung handbrake natin is automatic na yan. So, kapag ka nilagay ko siya sa drive, ilalagay ko siya sa drive. Ayan. Yung handbrake natin is mag-disengage na siya. Tapos lagay ulit natin siya sa park. Ayan. Tapos ito yung hazard natin, pang on and off ng sasakyan. Ito naman, parking sensors, blind spot monitoring, auto brake hold. Ito, paboritong function ko talaga to. Napaka-useful nito sa traffic. So, kasi ako pagka traffic, halimbawa nag-stop or nag-traffic light, nag-red, ang ginagawa ko, neutral tapos handbrake. Ito hindi na, kahit naka-drive ka, nandito yung gear mo sa drive, and nag-on tong auto brake hold natin, pag nag-full stop ka na, kahit hindi mo natapakan yung brakes, so siya na yung kusang magbe-brake or mag-hold nung brakes para sa'yo. So, iwas ngalay na siya sa traffic. Ito naman yung modes natin, yan, EV and HEV. So, ayan, HEV mode, tapos EV mode. Kasi ito, dito sa right side, yung volume controls natin, auto nung sa aircon, ito naman, on and off ng fan, and ito, defogger. Kasi itong mode, ayan, ito siya. So, Eco, Sport, Normal, ayan. So, meron tayong 3 modes dito. So, ayan, ito yung modes niya. And ito naman yung sa center armrest natin. So, dito sa center armrest, meron tayong, ayan, USB Type-A, SD card, and Type-C. So, yung sa SD card natin, so pwede kang maglagay ng mga movies and pwede kang manood dito sa infotainment natin. Tapos, meron tayong 12 volts na power outlet and malalim na storage dito. Ito naman is wireless charger natin. Ayan, so may vent din siya dito. Ayan. Tapos, dito naman sa passenger, ayan. So, Alcantara yung ano natin dito. So, yung loob niya, ang ganda. Napaka-premium nung feel. Ayan. Yan siya. So, again guys, ito yung interior nung BYD Tang DMI natin. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And kung nagustuhan nyo ang aking video, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko about BYD. So for more inquiries, test drive, unit viewing, and kung buying kayo ng any BYD units, i-message nyo lang ako sa number na naka-flash dyan sa screen. So yun lang po, stay safe and goodbye.